Magandang buhay, SS3B. Kamusta naman kayo ngayong araw? Nasa magagandang kalagayan ba kayo? Pakiulanan nga si ma'am ng mga heart reaction kung nasa magandang kalagayan kayo. Ayan, maraming salamat. Mukhang sari-sari yung ating reaksyon ngayong araw. Pero inaasahan ni ma'am na nasa magandang kalagayan kayo ngayong araw para matuto kayo ng maayos sa ating panibagong aralin. Mayor, maaari mo bang itala kay ma'am kung merong lumiban ngayon sa ating klase? Ma'am, wala pong lumiban sa ating klase ngayong araw. Ayan, kinagagalak ni ma'am na walang lumiban ngayon sa ating klase at lahat kayo ay matututo sa pag-aaralan natin ngayon. Ngunit nais lang din ipaalala ni ma'am class na meron tayong panuntunan sa klase na dapat nating sundin. Inaasahan ko na uugaliin ninyong maging masuri. Maaari mo ba to yung basahin, Paolo? Panuntunan sa klase, makinig sa guro, aktibong makibahagi sa talakayan, sumunod sa mga alituntunin at magpakita ng disiplina sa klase, unawain na mabuti ang paksang tatalakayin, rumispeto sa guro at mga kaklase sa lahat ng oras, ibahagi ang mga opinyon ng may paggalang. Ayan, maraming salamat sa pagbabasa. No? Inaasahan lang ni ma'am na uugaliin ninyo maging masuri sa ating talakayan kasi medyo marami tayong tatalakayin ngayong araw. Pero bago natin talakayin yung ating panibagong aralin, meron akong hinandang isang aktibidad at tatawagin natin ito, What's in the Medicine Kit? Para sa panuto ng ating aktibidad, si ma'am na lamang ang magbabasa class. Ako ay magpapakita ng mga medicine kit mamaya sa ating screen kung saan meron akong inimbitang isang kaklase ninyo na papasok sa ating Canva link upang buksan ito isa-isa. Siyempre, hindi siya ang sasagot kasi makikita niya na kung ano yung laman nun. Ang gagawin ko ay magtatawag ako ng isang estudyante din na sasagot noong nilalaman ng medicine kit na ito. Maliwanag bang ating panuto class? Pakiulanan nga si ma'am ng heart reaction kung maliwanag. Ayan. Irish, maaari ka bang pumasok sa ating Canva link upang buksan isa-isa ito? Ayan, para sa unang sasagot, pipiliin ko si Neil Miranda upang sagutin ang nilalaman ng ating medicine kit. Neil Miranda. Irish, maaari mo nang buksan. Ayan. Thank you. Nandyan po ba si Mr. Neil Miranda? Kung wala si Mr. Neil, nandyan ba si Mr. Paolo magtanong? Ma'am, sa tingin ko po ang pinapakita po o nilalaman po ng medicine kit po natin is yung mga panganib po o yung babala po na dulot po ng SARS po na sakit. Ayan, maraming salamat sa obserbasyon mo, no? Para naman sa pangalawang sasagot ng ating medicine kit ay si Melody Aquino. Irish, pakibuksan ng ating medicine kit. Ayan, maraming salamat. Melody, nandyan ka ba? Yan po ma'am. Base po sa larawan may makikitang manok and ano yung dugo? So ano po siya? Influenza. So bird flu po yung sagot dyan ma'am. Ayan, maraming salamat sa obserbasyon mo, no? Para naman sa pangatlong sasagot, nandyan ba si Mr. Marcelino? Pakibuksan na. Yes po. Ayan. Ano ang nakikita mo sa ating medicine kit? Ito po ay nagpapakita po ng parang dugo po na kinuha tapos may nakalagay po na STI test. Ibig sabihin po siguro na ito may kinalaman po sa STI. Ayan, maraming salamat. Para sa huling medicine kit natin, nandyan ba si Jeneline para sagutin? Nandito po, ma'am. Ayan, ano yung napapansin mo sa ating medicine kit? Ano po, napapansin ko po, ano po yan, injection po. At may nakalagay po COVID-19 vaccine po. Ayan, maraming salamat sa mga obserbasyon, no? Obserbasyon ninyo. Sa tingin ninyo, class, patungkol kaya saan yung ating tatalakayin ngayong araw? Sige nga, anyone? Yes? Mag-open mic na lang po. Tingin ko po, ma'am. Yes, Rabi? Tingin ko po, ma'am, yung magiging tatalakayin po natin ngayon ay mga sakit na madaling makahawa. Katulad nga po ng COVID-19, SARS, and so. Ayan, maraming salamat. Tingnan nga natin kung tama ang hinuha mo, no, sa ating tatalakay ngayong araw. Bubuksan na ni ma'am yung mahiwagang medicine kit mo.
Ayan, tama. Bigyan nyo nga ng palakpakan si Rabi dahil ang ating tatalakay ngayong araw ay may kinalaman sa mga isyong panlipunan, particular yung mga isyong pangkalusugan, and yung kabilang dito yung SARS, bird flu, STIs, and COVID-19. Ngunit bago natin talakayin yan isa-isa, nais ko lang sabihin sa inyo na meron tayong layunin na dapat natin makamit sa pagtatapos ng ating aralin. Maaari mo bang basahin ito, Dandreb? Layunin sa pagtatapos ng aralin, 100% ng mga mag-aaral na may higit kumulang na 80% ng antas ng kalaman ay inaasahang natatalakay ang iba't ibang uri ng isyong pangkalusugan, ang kanilang mga paraan ng pagkalat, paraan para maiwasan at epekto sa lipunan. At pahahalagahan ang pagkakaroon ng disiplina, kalinisan at responsableng pag-ugali bilang mahalagang tungkulin ng bawat isa upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa komunidad at nakabubuo ng mga konkretong solusyon o hakbang upang maiwasan at matugunan ang mga isyong pangkalusugan. Ayan, maraming salamat sa pagbabasa. Inaasahan ni ma'am na yung layunin na to ay makamit natin sa pagtatapos ng ating aralin. Kapag ba naririnig niyo yung salitang isyong pangkalusugan class, ano yung pumapasok sa inyong isipan? Sige nga, anyone? Yung gusto pong sumagot, mag-open mic na lang. Ayan, kapag naririnig niyo yung salitang isyong pangkalusugan, Ma'am? yes, grabe. Kapag po sinabi nating isyong pangkalusugan, ito po ay hindi lamang pumapatungkol sa mga sakit na kumakalat, bagkus pwede rin po itong tumukoy sa kakulangan ng nutrisyon sa katawan at iba pa po. Ayan, maraming salamat no sa iyong opinion patungkol sa isyong pangkalusugan. Tama yung sinabi mo na kapag sinabi nating isyong pangkalusugan, may kinalaman siya or naaapektuhan dito yung ating kalusugan pero tumutukoy din siya sa anumang problema or yung hamon na kasalukuyan nating kinakaharap. Pwedeng sa physical nating katawan, sa pag-iisip natin or yung mental natin or pwede din yung pakikitungo o yung kapwa or your social na kalagayan natin. And kinakailangan ito ng aksyon ng gobyerno para masolusyonan natin yung mga ganitong uri ng issue. Sa tingin ninyo class, mahalaga bang may disiplina din yung bawat tao para makaiwas tayo sa mga ganitong isyong pangkalusugan? Dapat ba hindi lang yung government yung gumagalaw? Dapat ba yung mga tao din sa lipunan ay gumagalaw? Sige nga, anyone? Sige po. Yung nauna po magtaas, si Mr. Paulo, yes? Ay, sa tingin ko po ma'am, dapat mag-umpisa po to sa sarili natin kasi kung di naman din po natin pangangalagaan ng sarili natin, ano ang magagawa ng gobyerno since tayo naman ang nagdidikta kung ano yung dapat nating gawin at tayo rin po yung nakakaramdam kung ano po yung sinisigaw po ng katawan natin. Ayun, maraming salamat 'no. Tama 'no, na dapat hindi lang yung, 'di lang natin siya inaasa sa government natin, pati dapat na, tayong mga mamamayan sa lipunan ay gumalaw para, maiwasan natin yung mga ganitong uri ng problema. Malinaw ba yun class? Paki-heart react nga kung malinaw. Ayan, kung malinaw, mukhang malinaw naman para maisa-isa natin na i-discuss kung ano nga ba yung mga kabilang sa isyong pangkalusugan tulad ng SARS at marami pang iba, magkakaroon tayo ng aktibidad at tatawagin natin itong informasyong pangkalusugan. Para sa panuto, mahahati kayo sa 4 na grupo. Magbibigay lamang si ma'am ng mga Canva link kung saan yung bawat grupo ay paglalagyan ito ng mga informasyon tungkol sa na ibigay ng isyong pangkalusugan. Bawat grupo ay pupunan nyo lamang yung information table kung saan ilalagay nyo dito yung isyong pangkalusugan na napunta sa inyo, yung paraan ng pagkalat, yung paraan din para maiwasan at yung naging epekto nito sa ating lipunan. May 2 minuto kayo para sa paghahanda at 2 minuto din para sa presentasyon. Kagabi, di ba, napa-assignment na ito sa inyo ni ma'am kung saan naibigay na ni ma'am yung Canva link and yung topic na mapupunta sa inyo, pinag-advance reading ko na kayo. Inaasahan na ma'am na meron na kayong gawa at aaralin nyo na lamang ito ngayong oras natin na ito na ibibigay ko yung 2 minuto para aralin nyo lamang siya. Malinaw ba yun, class? Yan, kung malinaw, narito pala yung ating rubrics no, na magiging gabay niya sa ating paggawa. Para sa nilalaman, no, kung kompleto at malinaw naman, makakatanggap kayo ng 5 points. Sa organisasyon, kapag maayos at malinaw, 5 points din. Sa presentasyon, kapag malinaw naman yung pagsasalita, 5 points din. Sa operasyon, kapag lahat kayo ay nakita ko naman na tumulong, 5 points din. And kapag hindi nyo natamo tong 5 points, magkakaroon kayo ng 4, 3, and pinakamababa ay 2.
Malinaw ba yung ating rubrics sa panuto class? And kung malinaw, magsisimula na yung inyong 2 minuto. And maaari na kayo magawa. And maki-raise hand na lang kapag meron ng tapos. Thank you. May grupo na po ba natapos? Paki-open mic na lang po kung tapos na po yung ibang grupo. Ayan, mukhang tapos na yung group 1 kasi meron na silang nakalagay dito sa ating Canva link, no? Tapos na nga ba yung group 1? Maaari bang magtaas yung magre-report ng kamay kung tapos na nga? Ayan, tapos na. Wait lang, pe-present lang ni ma'am, no? Maaari ka na magsimula. So, ang napunta po sa group 1 is yung SARS or yung Severe Acute Respiratory Syndrome. Ito po ay isang isyung pangkalusugan, isang malubhang sakit sa paghinga na dulot ng coronavirus na unang lumitaw noong 2002 hanggang 2003 at kumalat sa maraming bansa. Ang paraan po ng pagkalat nito ay sa pamamagitan ng maliliit na patak ng laway mula sa mga taong may sakit. Ngayon, may mga paraan po ito para maiwasan. Una ay paghuhugas ng kamay ng madalas, paggamit ng mask kung kinakailangan, pag-quarantine or pag-isolate sa may mga sakit, pagsunod sa mga health protocols upang mabawasan ang pagkalat. Ang epekto po nito ng SARS sa lipunan is nagdulot po ito ng takot at pangamba sa mga tao, sa mga komunidad dahil dahil nakakahawa nga po ito at madali po itong makahawa at pagkakasakit ng maraming tao at malaking epekto po, malawak na epekto sa pag-aaral at kabuhayan sa panahon ng outbreak. Yun lang po, thank you. Ayan, maraming salamat. Palakpakan nyo nga ang unang grupo. Para sa points nila, bibigyan ko sila ng 19 points kasi naniniwala ako na meron pang maidadagdag dyan sa impormasyon patungkol sa SARS. Kaya binibigyan ko sila ng 19 points. So, dagdag information lang din ni ma'am, no? Pag sinabi nating SARS plus, ang naapektuhan dito yung paghinga natin. Ibig sabihin, naapektuhan yung ating lungs. Tapos, lumabas siya, class, dagdag ko lang, noong 2002 hanggang 2003 and una siyang naiulat sa bansa ng China. Specifically sa Guangdong Province noong taong 2002. Tapos iyon, nagta-travel syempre yung mga tao. Ang nangyari, kumalat siya. And nahahawa yung mga tao sa pamamagitan ng mga airborne droplets. Airborne droplets, ito yung mga maliliit na patak ng laway. Halimbawa, umubo ka, bumahing ka. Maaaring mahawa ka kapag yung katabi mo ay meron nung SARS na tinatawag natin. And para daw maiwasan, kailangan natin maghugas ng kamay, magmask, and sumunod sa mga health protocols. So dagdag info lang din ni Ma'am Class, nagkaroon ng case dito sa Pilipinas kung saan dalawa yung namatay sa SARS noong April 25, 2003. Dahil nagkaroon nga dito ng cases sa Pilipinas tapos umabot ng 14 cases mula noong November 2000 hanggang July 2003. Pero dahil nga naging mabilis yung aksyon ng ating Department of Health, agad naman naagapan and na-control. Hanggang ngayon, wala nang naiita lang kaso sa bansa natin ng SARS. Ayan. Para sa next group, ready na ba kayo? Yes po. Okay. Lilipat lang ni ma'am. Wait lang. Ayan, maaari So ka na. ayun.
So ayun po ma'am, ang napunta po sa amin ay ang bird flu o tinatawag din po na avian influenza. Ang bird flu ay avian influenza ay virus na karaniwang nakakaapekto sa mga ibon at minsan nakakahawa sa tao. So from the word itself naman din po sa paraan ng pagkalat, which is nakukuha po ito kadalasan sa mga ibon, since ang sakit nga po na ito ay kadalasan na nasa ibon lamang po, pero pag nakikisalamuha po tayo sa mga ibon na mayroong sakit na ito ay maaari din pong mahawa ang tao. Now, para maiwasan naman po ang sakit nito, unang-una is iwasan natin yung direktang paghawak sa mga hayop o sa mga ibon na may sakit na ito. And then next po is yung maayos na pagluto ng mga manok at itlog na alam naman natin na nanggagaling sa mga uri ng ibon. At para sa panghuli naman po ay ang palagi ang paghuhugas ng kamay pagkatapos humawak ng hayop. Now, pagdating naman po sa epekto sa lipunan, maaari po itong magdulot ng malubhang sakit sa tao at also pagtaas po ng presyo ng mga produkto o ng mga pagkain na may kinalaman po sa uri ng mga hayop po na ibon. Ayan, maraming salamat. Bigyan nyo nga ng virtual na palakpakan ng Group 2. Ayan, para sa ating pangalawang itatakal, no, ito yung bird flu or yung avian influenza. So kung nakikita nyo sa screen ni ma'am, wait lang, medyo blurred. Ayan, avian. Yung avian or bird flu influenza class, virus siya kung saan karaniwang hayop yung particular na nakikita. Particular sa ibon, tapos minsan nakakahawa nga din siya sa tao kapag daw nagkakaroon tayo ng direct contact sa mga hayop itong virus, no? Meron tayong tinatawag class na H5N1 or ito yung highly pathogenic na virus na madalas na nakikita natin or nababalitaan natin tumatama sa mga manok, itik, or yung mga ligaw na ibon. Tapos dagdag lang din ni ma'am, no? Pwedeng mahawa yung tao kapag meron tayong exposure sa contaminated na lugar. And para maiwasan, kagaya na nabanggit ng Group 2, no? Magkaroon tayo ng pag-iwas dun sa direktang merong virus na hayop. And also maging maingat din tayo kapag alam nating infected, maggamit tayo ng mga pang-protection para hindi tayo mahawa. Tapos dagdag information lang din, ma'am. Share lang, ma'am. Wait lang. Ayan. Nagkaroon ng kaso ng bird flu sa isang poultry farm, no, sa Isabela, sa Cotabato, and also sa South Cotabato. And yung virus na nakita is yung sinasabi ko kanina na H5N1. And yung H5N8 naman, mga strain siya or uri ng bird flu virus class. And makikita, yung H5N1 mas delikado siya and mas nakikita siya lagi sa mga uri ng ibon. And yung H5N8 naman, isa din siyang uri ng bird flu pero mas madalas siyang makita sa mga ibon. Tapos hindi siya ganong nakakahawa sa tao. And yung H5N1 yung mas nakakahawa sa tao. And localized lang naman tong naging case na to kaya hindi siya masyadong kumalat. And daagapan naman siya ng Department of Agriculture. Kaya ligtas pa naman din daw kainin yung mga manok at yung itlog basta luto ng maayos. And para sa score ng Group 2, binibigyan ko din sila ng 19 points kasi naniniwala ako na meron pa silang kayang i-add sana doon sa kanilang report. Ayan lang. Ready na ba yung Group 3? Anak, okay na. Okay na yung presentation. Thank you po. Wait lang, yung sa unang grupo mo, 15 points, 1-5, tama?